Try natin dito. Ayaw ko pang makita si Papang natatakot po ako. Lagi-lagi po ako tinataktan. Oh, shit. Wala akong may describe na. Binato po ako dito sa ita. Pinasok? Pinasok tapos binuhusan ka pa. Tapos tinakal. Sinakal ka pa. Apo. Pagalitan no po ang baba ko. Sige, mamaya papagalitan ko ha. Makikinig ka habang pinapagalitan ko. Idol Rafi, meron po kayong bisita. December 20 po natin siya inere. At may YouTube title po ito na Anak na PWD Basta na lang inabandona ni Ama. Kung ano po yung tinutukoy ko, Idol Rafi, panoorin niyo po. Si Ethel Joyce Capayas, humihingi ng tulong upang makasuhan ang ama ni Ethel. Meron pong kapansanan dahil po sa pag-abandona nito ng 10 araw sa kanilang inuupahang bahay. Inumura ka? Po, makautang si Idol. Gusto mong makausap si Idol? Sige. Kanina po po na sinasabi. Oo. Idol ko po inyon. Matagal na. Idol kita matagal na. Opo. Idol ka rin nun. Sigurado ako. Idol ka namin, Ethel. Kaya tatagan mo lang yung loob mo, ha? Kanina, nagkita na kami. Hindi ko mapigilan maiyak. Hindi ko alam na tumutulo na pala yung luha ko habang nag-uusap kami. Pinuntahan ko siya doon sa action center hanggang sa inakyat natin. Nagbigay tayo ng surprise sa kanya. At marami siya mga sinasabi tungkol doon sa kanyang mga sufferings. Yes po. Pero hindi siya nakikimkim ng sama ng loob. Sinasaktan siya ng papa niya pala, pinapaso, binubusan tubig. Opo. Gusto niya ng justisya. Gusto niya makalaboso yung kanyang tatay. And habang nagpag-usap ko sa kanya, tumutulo na yung luha ko. Totoo po yan. Hindi ko napansin na tears were flowing out my eyes. That was really the first time na habang nagpag-usap ko sa complainant, hindi ko namdaman yung mga luha ko tumutulo na. And marami kang binigay surprise sa kanya. Kinantahan pa niya ako. Naluha na naman ako doon. Na 2 kanta pa man din yung kinanta niya sa akin. Di ba? Hello, Ethel. Yun na. Nagkita tayo kanina doon sa baba. Nagkita tayo doon sa lounge. Ngayon, kita lang tayo rito. Idol ka pa kaya matagal na po. Sabi niya, idol niya ako matagal na raw. Thank you talaga, Ethel. Thank you very much. Lagi ko po kayong pinapanood ni Ate Dali. Shari, pala. Shari, opo. Sige. Okay. Thank you, Ethel. Nakakatawa, nakakataba ng puso. Marami akong mga binigay instructions sa ating reporter para matugunan yung kanyang mga needs. Opo. So, yung kanyang titirahan sa Quezon, kung saan doon siya titira. Una, sabi ko, pag-aralin natin siya kasi 2 years na pala siya hindi nag-aaral. Opo, nag-stop Parang siya po, suspect. Idol Rafi, yeah. Tapos pangalawa, yung bahay, natutulan niya ngayon sa kanyang pinsan, papakonstruct natin in a way na para accessible, conducive, friendly para sa isang PWD. Yung kanyang kwarto, yung kanyang CR, Opo. yung mga pinto, yung papasok, may rampa. Opo. Yan, done na yan. Meron siyang request kanina sa akin na sabi ko, hindi pwedeng hindi ko pagbibigyan without thinking, nakapikit, approve na agad. Ang kanyang request, yung kanyang bunsong kapatid, nandun yan sa tatay. Na kung pwede i-pull out daw natin at gusto niya makasama kasi natatakot siya baka sasaktan naman daw ng tatay. Yung ginagawa sa kanya ng tatay, baka gawin na naman daw dun sa kanyang kapatid. At naiyak din ulit ako nung sinabi niya na sinisisi raw siya ng tatay niya doon sa pagkamatay ng kanyang nanay. And there are times nagbibitaw daw ng masakit na salita ng tatay niya, sinasabi na hindi nagugustuhan yung kanyang pagmumukha raw. Ang sakit po. Tatay Angelito Salazar Jr., magandang hapon po. Ay, magandang hapon po. Ay, Rafi, magandang hapon po. Sir Angelito, nandito po yung anak nyo. Kilala niyo naman po siguro, no? Opo. Meron po siyang request na hindi ko po pwedeng tanggihan at gagawin ko po lahat para matupad po yung kanyang request, which is i-pull out po sa inyo yung kanyang nakababatang kapatid sa inyong kustudiya. Ano pong reaksyon niyo, sir? Kukunin po namin dyan. Sa katunayan po, ngayon po ako'y nagmamaneho. Papuntang Pier po, gawa na nga ako'y nasa line of duty po ng trabaho ko. Ano pong trabaho niyo, sir? Matanong ko po sa Angelito. Checker po ako ng sa Pier, sir. Checker po. Anyway, hindi naman po namin basta-basta kukunin sa inyo, sir. May proseso po yan. Sinasabi ko lang po, gagawin ko lahat ng magagawa ko at isasangkot po natin dito, may kinukulan para gumawa po ng investigation kung karapat-dapat ho ba kayo na maging tatay sa isang 2 years old. The fact na yung nakakatandang kapatid niyong 2 years old na anak ninyo, na sinaktan nyo, binubugbog nyo, pinapaso nyo paa, sinisisi nyo, na siyang dahilan kung bakit namatay ang misis nyo, binubusan nyo ng tubig. So, yan po ay kasama po sa mga ibibigay namin information sa mga kinukulan and they're gonna make an evaluation and then after the evaluation, most likely, with all those facts na pagsamasamahin, matatanggal sa yung bata. It will not be my decision. It will be the decision of the authorities. Sa akin lang po, ay ipapacilitate ko po and I will push for it. I'll make sure na magkaroon po ng patas na evaluation. How's that? Wala naman po problema, Idol Rafi. Mataas po ulit ang respeto ko sa inyo. Alam ko po yung ginagawa yung pagtulong sa mga tao. Alam niyo po yung tinutulungan niyo kung maliit na tao o malaking tao. Yan po yung binibigay kong malaking respeto sa inyo. Basta ang alam ko po, tama po yung ginagawa ko, buhayin silang magkapatid bilang single parent at gawin ang lahat para sa kanila
dahil hindi naman po habang buhay kasama niya ako. Mamatanong ko lang sir, bakit mo sinasaktan yung anak? Tapos itong PWD na anak mo na binubuhusan mo ng minute na tubig, pinapasok mo ng sigarilyo sa singit. Idol, meron na po kaming napag-usapan sa... Hindi, pakisagot lang mo sir. Sir, sabi mo mataas ang respeto mo sa akin. Salamat po sir kung gano'n. Now sir, kung mataas ang respeto mo sa akin, pakisagot lamang po sir. Bakit mo pinapaso ng sigarilyo Hindi po. sa Hindi ko po singit ito pong pinapasok. anak nyo? Eh sir, sino nagpapaso ng sigarilyo sa kanyang singit? At yan po'y proven na po ng mga otoridad. Yung mga pasa sa kanyang paa. Idol, hindi po totoo yan. Hindi po totoo Binuhusan pa Ako ng po init na ay- tubig. Ay, hindi po. Ako po ay disiplinary na ama. Katulad nyo rin siguro bilang ama, nagdidisiplina kami mag-asawa sa kanya para Okay. maging siyang independent. Okay, so Hindi ang siya pagdidisiplina niyo po, para sa inyo pagdidisiplina ay buhusan ng mainit na tubig. Ang bata nasa palagay ninyo ay pasaway? Hindi po ganoon ang tamang pagdisiplina sa bata ang buhusan ng tubig. Never ko pong ginagawa yan. Sinabi niya po sir, alam ba magsinungaling siya? Sinabi niya na binubuhusan mo siya ng mainit na tubig, tapos sinabi niya na sinasaktan mo siya, sinabi niya na yung sigarilyo, upos ng yung sigarilyo. Sinuntok ko yun sa, basag po yung ngipin yun. So bakit niyo po binubuhusan ng mainit na tubig yung kanyang singit? Hindi po totoo yan, sir. Meron na po kaming usapan yan sa barangay. Bali, pwede niyo pong tawagan si Kap. Kayo na po yung makipag-usap sa kanila. Total, nakapag-usap na naman po kami regarding sa... Umamin ka nga dun eh. Bata. Umamin ka doon na tinatakpan mo ng una ng bata. Basta gawin niyo na lang po yung sa tingin niyo, Sir Rapi, yung sa tingin niyo yung tama at kung ano yung makakabuti dyan Hindi sa bata. kasi umamin ka doon, inamin mo yung pagtakip mo ng unan dito sa kay Ethel. Gusto mong Talagang may plano ka. Iba na naman ang issue ninyo tungkol Hindi naman nga. sa unan. Pero inamin Yun naman mo. ang binabat nyo. Ang ano nga doon, inamin mo. Inamin mo, na- 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 mo. Hindi, plano ayaw mo. ko naman ipagtalo sa inyo. So inamin mo na po sa barangay na tinatakpan Tinakpan niya po ng unan. Tinakpan mo yung unan. Patiran po niya, laro lang. Yung mukha ng anak ninyo na Opo. pwede masuffocate. Hindi ma'am, hindi idol. Naglalaro kami mag-ama. Lambingan namin mag-ama yun. Ngayon, Sir, lambingan na tatakpan mo ng unan yung mukha ng bata na pwede siya masuffocate, hindi siya makahinga. Laro ba yun? Idol Rapi, meron po akong pinag-aralan. Alam ko po yun, sir. Sir, kung meron ka pinag-aralan, alam mo po ang ibig sabihin ng suffocation. Alam ko po, sir. Oh. Kaya po, ang pakiusap ko lang, sir. Kung ano po yung the best na gawin ninyo, sir, gawin ninyo. Okay, Wala sige, po akong itong labis. magagawa. Makinig po kayo, sir, ha? Anyway, sir, sasampa namin kayo ng kaso sa korte. Given na po yan, whether you like it or not. May kasong darating sa inyo, hintayin mo na lang po yung sapina. Melanie Pareñas, Social Worker Officer, CSWD Caloocan. Magandang hapon po, Ma'am Melanie. Hello sir, magandang hapon po. Kasama po yung Women's and Children's Desk ng PNP. Puntahan niyo po ang bahay ni Mr. Angelito Salazar at gawa niyo po ng assessment yung anak na nandun sa kanya ngayon, 3 years old. Kasi po, alam niyo na po siguro yung sitwasyon. Nandito po yung nakakatandang kapatid na si Ethel, isang PWD. Request niya po na kunin yung kanyang kapatid doon. Baka matulad sa kanya, masasaktan-saktan lang po nitong si Sir Angelito. Pwede ba punta kayo, gawa niyo po ng assessment kung ano na dapat para doon sa 3 years old? Ay Ma'am? sige po sir, para po ma-assess din po namin yung sitwasyon. Kahapon po, katawagan ko na siya and then kanina I'll send the details of the father po. 10 a.m. po nag-message na po ako sa Yung mga medical legal documents, pinadala mo na kay ma'am. Sir, bali po yung sa Laguna, iba pa po yun sir. Kasi ngayon po, yung sa Laguna po okay naman na po, ready to file naman na po yun. Yung sa pag-rescue po kasi iba po yung bahay po na tinutuluyan nila sir. Ang Sa Caloocan, di ba? Yes po. So, si Nabigay ko na. Si Ma'am Melanie sa Caloocan. Yes po, sir. Okay. Ma'am Melanie, ganito pong gagawin namin. Papadala po namin lahat ng mga dokumento available. Sinasabi po doon na talaga itong bata ay nasaktan. Opo sir. And then gusto ko po agad-agad gumawa po kayo ng inyong evaluation assessment para agad-agad po makapag-action po kayo dahil everyday counts para dito sa natitirang kapatid ni Ethel doon po sa kustodiya po ni Sir Angelito. Alam niyo po siguro yung nangyari kay kay Ethel? Ngayon lang po sir, sinabi po ng inyong tumawag po sa akin kanina. So alam niyo na po yon. So ano pong reaksyon Opo, niyo? sir. Ano pong reaksyon niyo? Siyempre sir, magagalit tayo dahil against tayo sa pananakit, di ba? At may pwede silang kasuhan kung ang lahat po ay may katotohanan. Siguro man po yung medical legal mga records at evaluation na ginawa ng mga doktor. Hindi naman siguro po yung magsisinungaling. Katotohanan po siguro yun. Ano po? Opo sir, opo. Mabigay lang po sa amin siguro sir kasi kung prior po dyan na naitawag sa amin may medical legal, yan na po yung magiging basis po namin sir para pa-pull out po ang bata Ayun. sa custody ng tatay. Ay, salamat. Salamat po. Sige po. So ngayon po mismo ipapadala po namin dyan yung mga dokumento para ma-evaluate niyo po agad and then makakilos po agad kayo, madam. At magsama po kayo ng taga-Women's and Children's Desk ng PNP para back up niyo po, madam, ha? Ma'am Ay, Melanie. opo sir, yun naman po talaga yung ating proseso po. Mabuhay po kayo, Ma'am Melanie. Opo. Happy New Year Sige po, madam. sir. God bless po. Thank you po. Sir Angelito. Sir. Oh, yan po, sabi niyo, gawin ko kung ano na dapat. Ito po, ginawa ko yung kung ano na dapat, which is, ginawagan ko po yung social worker. Sige po, kayo po ang bahala. Wala namang problema. Nire-respeto ko po ulit. Nire-respeto ko po kayo. Kayo po ang bahala. Salamat po sa pagrespeto niyo po sa akin at sa aming programa. Salamat po, and I really appreciate that. On the other hand, I cannot say the same thing for you. I'm sorry. I do not respect you. Wala po akong respeto sa inyo. Pasensya na po, sir, ha? Okay lang po, wala pong problema. The feeling is not mutual, sir. Usually, I will say the feeling is mutual. If you respect me, then respect begets respect. In this case, no. You don't deserve my respect. Nada, zero, zip. Okay, salamat po, Sir Angelito. Salamat po, salamat po. Ma'am, almost done na ito. I will do everything in my power na para mapulat po yung kapatid niya sa prayer request po ni Ma'am Ethel. So far, naka-first base na tayo dahil may mga dokumento magpapatunay talaga nasaktan itong si Ethel. So based on those documents na makikita ng otoridad, they will make a decision and most likely,
that decision will be favorable dun sa request ni Ma'am Ethel. Yes, sir. At saka po yung pong nanay ni Salazar po, at saka po yung mga kapatid, nagsasabi po talaga na nakikiusap din po doon sa hipag ko na kunin nyo na rin yung isang